Good morning mga ka-farmers. Ito yung update natin. Ito yung tinatawag na pag-hand tractor. Previously, yung pinakita ko sa inyo, yung rotovator, yung malaking traktora, ang ginamit para bungkalin yung lupa. This time naman, ang ginagawa naman, ito na yung tinatawag naman na hand tractor. Mas pinipino naman yung mas pinipino naman yung lupa. So kung titignan natin siya, lapitan natin siya, nagpipino na. Pero kung papansinin nyo, meron kaming nilagay na boundary. Yan, may nagkakanal doon sa gawing dulo, tapos yung preparation ng lupa hanggang dito lang kasi may tubig pa eh. Ayan may tubig. Ayan. So kung titignan mo siya, ayan, merong kanal. Pero yung nasa taas na yon, tingnan natin. Yung nasa gawing taas na to, buo. Dalawang lupa dito sa taas, buo. Ngayon, pagka na trabaho na yan, pagka na hand tractor na yan, lalagyan na yan ng mga division. Meron tayong maliit na example doon. Although hindi pa kompleto, hindi pa siya tapos na tapos. Pero more or less nagkakaroon na ng kumbaga nagkakaroon na siya ng picture. Ayan, tingnan natin ha. Nagkaka-picture na yan. Itong dalawa na to, ito yung isa, tsaka yung isa dito sa taas. Ito, maganda yung lupa dito eh. Hindi tinamaan ng ito eh. Hindi ito tinamaan ng tubig. Ibig sabihin, napatuyo ka agad dito. Hindi pumapasok ang tubig. Kaya, na-i-prepare siya ng buo. Yan. Kung titignan natin siya sa malapitan, yan. Yung gilid, may paligi. Paligi na yan actually. Tapos itong pagitan sa gitna, yan, may pilapil sa gitna, may paligi. Yan ang papadaanan ng tubig. Okay? Ngayon, bali magiging, ito hahatiin pa ito sa gitna eh. Kasi gagawin yan division eh. Ganon ang sistema ng sibuyas. Division siya na maliliit. Ang purpose, para pag nagpatubig, hindi may istakan ng tubig. Yan. Ito, to? Hahatiin pa ito dito sa gawi dito. Yan. Hahatiin pa ito sa gawi dito. Pero, itong isang pinitak na to, ang mangyayari nga dito, siyam na division, siyam na hati. Hahati-hatiin siya. Yan. Although, medyo hindi pinong-pino yung lupa, pero pagka pinatubigan kasi yan, madudurog yan eh. Magdudurog na yan. Yan eh. Ito pa yung isang division. Ito. Another division. Dito. Yan. Nag-iingat ako dito sa lugar na to dahil meron ako nakita ritong ahas kahapon eh. Baka nandiyan pa siya. Ayan. So may pilapil uli dito. Ayan. So itong dalawang pinitak, as I mentioned, okay na to. Tuyo na to eh. Maganda na yung lupa nito. Tapos, isa. Tapos yan, pangalawa. Tapos yung pangatlong pinitak hanggang dun sa baba, ipiprepare lang muna namin ng kalahati. Ayan makikita mo siya, may division siya lahat eh. Kalahati lang muna ipiprepare namin kasi yung kalahati, tuyo na. Yung kalahati, medyo basa pa. Ang magiging problema, mahirap siya i-prepare. Hindi mapapasok ng makina pagkabasa. Tulad dito. Yan, kung mapapansin mo mula dito, medyo basa pa to eh. Pero ito matutuyo na to. Gumaganda na to eh. Mapapatuyo na yan. Kung mapapansin mo dyan, may kanal diretso. Ang purpose namin sa kanal, kung magkaroon mo ng problema kasi palayan itong katabi eh. Yan. Kaya nagpapatubig na naman sila.
So, since hindi pa naghihilom yung mga bitak niyan, ang nagiging tendency, lumilipat dito. Mas mababa kasi yung bukid ko kumpara dito. So, nauhulog dito yung tubig. So, itong parte na to, kung titignan mo, medyo basa pa siya. Mula rito hanggang doon sa baba. Ayan, medyo basa pa siya. Based sa ine-estimate namin, kung ipiprepare lang muna namin itong kalahati, tulad nga ng sinabi ko, itong dalawa na to, buo naman ito eh. Itong dalawa na to, buo ito. Mula doon sa taas, saka itong tinutungtungan ko, buo. So, magagamit na ng buo yan. Tapos mula dito naman sa isa na to, hanggang doon sa baba, kalahati lang muna. So, ito muna yung tatamnan, or mas tamang sabihin na ito muna yung ipiprepare para habang pinapatuyo naman itong kalahati. Kasi more or less, pag na-prepare namin itong kalahati na to, kakasya na lahat eh. Maluwag na rin itong maipiprepare nito. Pero just in case, ba yung matitira daw siguro, baka meron lang hindi maipasok na kalahating lata ng punla, dito naman ikakarga. So, pipili kami ng pinakamagandang lupa dito sa side naman na to, dito naman ikakarga. Tignan natin, ka-farmers, kung anong itsura nung paano yung pag-hand tractor. Actually, kung titignan mo, hindi naman siya durog na durog. Kasi iba talaga yung bukid na, yung sandy ba, yung buhangin. Talagang makikita mo yun, parang durog na durog eh. Ito kasi medyo loamy, medyo may pagka, hindi loamy maputik siya. Pero just the same, nasa right preparation, kung preparang mabuti siya, kahit na medyo maputik, napapagana ang sibuyas, gumagana ang sibuyas. Proper yung tawag nito, paligi or yung daluyan ng tubig. Pag naiayos properly yung paligi niyan, mapapababa din yung tubig ng maayos. Ayan naman yung tingnan natin ang malapitan yung tinatrabaho ng hand tractor. Kung paano niya ginagawa. Hindi ko alam kung babalikan pa minsan to eh. Baka patutuyuin lang eh. Ayan. Baka sakaling naman, may ihabol pa yung iba. In one week, papatanim kami. So, yun ang yun ang issue doon. Patanim na. Ayan. Pag dinaanan niya, yung mga buo, ayan, nadudurog na siya dyan. So, depende sa dami ng ikot yan, mas nagiging pino yung, mas nagiging pino yung lupa. Hindi, not necessarily mas pino, mas maganda eh. Kasi pagka pinatubigan yan, madudurog din naman talaga yan eh. Durog na rin yung mangyayari sa lupa na yan eh. Ayan. Tapos pagkayari ng hand tractor, gagawan na yan ng mga division. Yan. So, i-update ko kayo sa mga susunod na procedures. Please subscribe, like, follow and share para updated kayo kung paano yung mga procedure sa pagsisibuyas. Mula sa pagtatanim, pagpe-prepare ng lupa, pagtatanim hanggang sa umani tayo. Bye-bye. Maraming salamat.